Chay, sa ano? Chay. Natapos niya na kwarto. Tsura ko din. Namigay ko na lang yun. Hello. Yeah, so good morning, Good morning. good evening, and good afternoon. Gano'ng katagal ka na? 1 year. Tapos si tita, 2 years. 2 years. Yan. OFW?
O, pala naman natin, di ba? Ano yan, for good na, alis pa. Yan, ang gusto ko marinig. Kasi, pag may nakita kong OFW, tapos sobrang edad na, tapos nasa ibang bansa pa, parang may nangyaring di maganda. Yung mga anak na ay naglalakihan na hingi pa ng hingi ng tulong. Tama? So, dapat hindi na. No? So, nakakatuwa pag ganyan. Medyo bata-bata pa. Ibig sabihin, mga anak mo nag-mature ng maaga. Tama ba? Kasi sa ibang bansa, 16 years old pa lang. Pinabababa na ng years na ako eh. So parang may resulta na yata ako. Ha? 4 years. Pero nung nag-join ka, may result na ako, nakita mo? O ano pa? Wala pa masyado. Wala pa masyado. Si Tita, gano'ng katagal na? Pandemic. Yan. So, ano yan? Anong pandemic? Tapos, ayan, si Vincent. Okay lang, kasi konti lang tayo. Di alamin ko na rin yung background nyo. Para kasi yung sasabihin ko, magdedepende sa audience natin. OFW. Tapos, ang background? Estudyante. Ikaw? Estudyante rin. Ikaw? Pugante. Hindi, ang cash rider, no? So, leader ko yan, ang cash rider. And inaabangan niya na yung red natin. Kasi bakit? Naka-red na siya, oh. Yan. Kasi inaabangan niya na kasi gusto niya nang simulat kasama niya na ma-invite na maging operator, no? Na operator ng traditional. Sushi. Mga kainan. Ilang years lang tumakbo? Pandemic. Pero nung bago mag-pandemic, ilang years din tumakbo yan? 10 years. Matagal din, ha? Tagal din, no? 10 years. Ibig sabihin, nahuli mo ng todo yung traditional. Kasi usually, pag nagta-traditional ka, 1 to 2 years yan yung pinakamahirap na stage. 3 to 5 years. Masalamuot yan. Parang networking din. Ganon din naman. Kaya may iba, hindi tumatagal ng 3 to 5 years. Kasi nga, 1 year lang, gumigib up na. Tama ba? Parang bata. Alam niyo, siyempre, may anak na kay tita. Well, ano pa, dalagang ina, dalaga ini. Dalagang Pilipina. Yan. Pero gusto pa, open pa. Open pa ang puso na umibig. Yan. So, yan. At least, no? Si tita, ilan ang anak? Isa? Tipid. 3. Yan. Kayo, malamang wala pa. Ako, huwag niyo na akong tanongin, ha? Huwag niyo na akong tanongin. Anyway, so kasi sa pagpapalaki ng bata, kahit sa pagpapalaki ng bata, yung mga naka-experience na, yung parang 3 months nagiging sakitin, parang kahit bata pa, parang may stages yan na hanggang 7, meron pa yung 7 years old, sakitin. Pag lumagpas ng 7, kaya pala nagse-celebrate na bongga dapat yung birthday niyan. Kasi nga, stages kasi yan eh. Kahit sa mga relationship, unang taon, pagsubok, 3 taon, 7 taon. Tama ba? And pag lumagpas ka daw ng 10 years or 8 years, ayan na yung, forever na. Tama ba? Pero ang iba, no, may kilala ako, no, may-ari siya ng eskwelahan sa Quezon City, yung pinsan ko, yung parents nila. Ang yaman. Yung parents nila may eskwelahan, tapos isa lang anak nila. Ang edad ng mga magulang, mga 70 na, naghiwalay pa. Tapos may mga kanya-kanya pang jowa-jowa. So, ibig sabihin, walang forever. No? Pero average, pag mga ganun, madalang nang nagkakahiwalay. Tama ba? So, ganun din sa business na nasusubok lahat. And yung mga pagsubok na yan, minsan nagiging mas matatag talaga. Tama? And siyempre, ang topic natin ngayon, asa yung clicker ko? Mas matindi, mas mabigat sa NDO. No, nung NDO? Present kayo nung nakarang Wednesday? Yan, nagbagsak ko doon ng NDO. And, yan. Ngayon, ASAP. Ano ba meaning ng ASAP? Nawala yung sulat. May napindot yata ako dito.
Yan sa mga nanonood sa atin via live. Yan na. Yan na. Manonood sa atin via live, no? Mga OFW, no? So, hindi ko lang mababasa yung mga comment nyo. Pero comment below kung anong bansa kayo. And definitely, yung mga leaders ko dyan sa Middle East, madami diyang nanonood. Baka kayo, may mga leaders din ba kayo mga Middle East? Ilang percent nyo bang ginagawa yung business online? 50%, 90%? 100% offline kayo. So yung team namin, 95% onliner kami, 5% lang offline. Tapos yung offline na yun, galing pa rin online. Okay? Ako naman, for the past 3 years, ginawa ko to ng offline. So, hindi pa uso ang Facebook marketing, natuto na ako mag-online. Pero yung walang online system na tinatawag na parang may training talaga online. So, namomrospect lang ako online. 3 years akong face-to-face. Naikot ko yung buong barangay namin sa loob ng 1 buwan lang. Ganun ako kabaliw. Nung sumali ako dito sa business to, sobrang baliw na baliw ako. So ang nagpabaliw sa akin yung 24,000 a day na income na which is 36,000 per day niya yun na 10-1-8 sa umaga, 10-1-8 sa gabi. Tama ba? 8 lang talaga yan. Pero pag na-upgrade ka ng 2 points is 10-10. That's 18,000 sa umaga, 18,000 sa gabi. That's 36,000 per day. Dalawa lang ang recruit mo. Nakakarinig ba kayo ng ganon? Si Mami Teodora, I think si Mami Teodora, 2 pamangkin siya lang na-recruit na, na-invite niya, pumalo siya ng 1 million per month. Nakakarinig ba kayo mga ganong kwento? Hindi. Nakakarinig kayo? So, minsan naman, isa lang daw ang napa-join niya. Pag join daw niya, siyempre, mabilis siyang nag-join, nalagyan kagad siya ng spillover. So, kabila niya, marami, siyempre, pag lalo na yung upline mo, bagong-bago or mainit na init sa negosyo, pag join mo, next week or bukas, may ilalagay kagad yan. So, nalagyan daw yung kabila niya, tas isa lang na-invite niya, umahalo kagad ng, tawag doon, chamba. So, pumapalo ng 200,000, 500,000 per month yung leader. Palakpan naman natin yung mga gano'n, di ba? Tawag doon, chamba. So, yung marketing plan natin sana naintindihan yung marketing pero hindi nang tuturo ko niya. Yung 2 lang mapapa-join mo tapos may lalabas na halimaw. Tama ba? Basically, yun. Bigla ka nang papasok sa, ano ba yan? Bakit ang laki ng kinikita ko? Hindi ko masyado naintindihan yung business. So, minsan pinag-aaralan kong mabuti. Pag naka-attune yung mind mo kay God, yung blessing matindi talaga, maganda. Si Mami Teodora, alam ko, naka-tune kay God yan kasi nga, iglesia yata. Yan, no? And yung blessing talaga, nag 1 million per month, 2 lang ang na-recruit. Tama ba? And hindi pala niya na-recruit yun, no? Hindi niya in-invite yung 2 niyang pamangkin. Ang kwento, pamangkin, si 24/7 lang daw siya sumali. Kilala niya si Mami Teodora? 60 years old sumali, pagtungtong ng 70, nagwa 1 million per month. Siyempre, 100 lang muna ng first year, tapos 200,000 ng second year, tama, gano'n. So, tapos biglang, yun nga, ang inutukan sa niya daw yung pamangkin niya na magbili ng C24/7. Yan, picture. Yan. 1, 2, 3, pose. Pag-artistahin, pag may pumipicture, di ba? Di ba yung panahon natin na wala pang camera, basta may flash, gumaganon. Oo, di ba? Kaya minsan pag bumabagyo, kumikidlat, napapaganon ako. Kala ko may picture. Ganun pag mga artista, talagang pag may flash, nga ganun ka. Kaya nasanay na ako pag may magpipicture, gumaganon kagad ako. Yan. So, okay. So, LCOP is, ibig sabihin yan is, ASAP pala, no? ASAP na training natin is yung Alliance Special Attunement Training. So, i-attune natin yung inyong mga makina. Kasi siyempre, yung vehicle ng success nyo, kotse, AIM Global. And gusto mo makarating sa pupuntahan mo, ano ba yung mga kailangan nyong matutunan or ma-attune? Tama? So, learn the business. So, ako, 2 weeks pa lang, alam ko na tong business. So, ganun katindi. So, alam ko na mag-encode, alam ko na yung mag-OPP, alam ko na lahat. 2 weeks pa lang, mabilis ko siyang inaral. Kasi bakit? Negosyante kasi ako, no? Konting background. So, 10 years, pares tayo, 10 years din ako nagsa-cellphone shop business. Ang puhunan ko sa cellphone shop business ko, 500 pesos. Napalago ko yan na kumikita ng 150,000 per month. Di ba? 500 pesos, ha? Wow. Si tita gumagano. Wow. Yung iba naman, yung 8 million, ginagawang zero. Naman, nalulugi. May mga ganun. Kasi ginaya ko yung father ko, Karaton Lugaw, 2.5.
Nagdagdag ng isang ulam, upgrade lang ng upgrade. Tapos, naging karinderya, naging restaurant, yan, kumikita ng 2 million per month. Palapan naman din natin yung tatay ko kahit nasa kabilang buhay. Nasa kabilang buhay na siya, pero kumikita pa rin siya ng 2 million per month. So, ganun yung magagandang negosyo. Ganun din ginawa ko dito. 20 pesos, sumali ako. Paano sasali yung 20 pesos? Plus Bombay. Tapos nag-one account ako. Gusto ko talaga yung 15 accounts. Kasi unang attend sa akin, in-explain talaga yung 15 accounts. Naintindihan ko naman kagad. And nagkataon lang, yung Bombay, hindi niya kaya yung 150,000. Ang kaya niya lang, one account, 10,000. Tama ba? So, nag-one account ako, tapos dumami yung left and right ko. With that, nung dumadami na, siyempre nagpapadala muna sa pamilya. Nung sumusobra na yung bulsa, may 8,000, sobra-sobra. Account ako ng account. Ngayon, tinignan ko yung DTC ko, 34 account na ako. Palakpan naman natin, di ba? Nagsimula sa 20 pesos plus isang account. Tama ba? So, okay lang ba? Daanin natin sa kwento para madaling yung tandaan. And then, after 1 year, 2 weeks, inaral ko yung negosyo. Ganun, umaga, sa shop ako. Sa gabi, dito in Global. Malayo yung biyahe Cavite. Binabiyahe ko. Tita, saan pa galing? Parang lapit lang Parang dito lang sa likod ng blackboard, whiteboard. Diyan sa likod nito. Pasig. Ayan, si Tita saan galing? Santa Mesa. Malapit lang kayo sa Bulaluan namin. Alam mo yung Bulaluan sa Ramirez? Nakakain na kayo doon? Kain na rin kayo. So mamaya, baka gusto nyo, sabay kayo sa akin, kakain kami mamaya doon. Sa may Galas. Ayan. Tapos meron din kami sa Spanya. Tapos yung sa UDMC, alam niyo yung UDMC? United Medical Doctor Hospital. Ano yan? Yung may canteen dyan, dating Banana Q lang. Kariton, Banana Q. Naging canteen na tsaka catering na sa tiyahin ko naman yun. So sobrang successful ng family ko pagdating sa ralangan ng traditional business. Hanggang ngayon. Kaya kapag dating sa traditional, di mo ako matatawaran. Magaling ako dyan. Tama? Lahat pati ng negosyo, kahit hindi ko pa pinapasok, alam ko na kasi nagre-research ako ano yung babuyan, ano yung isda sa palengke, magkano kinikita, yung mga gulay, sari-sari store, takatakboys, driver, lahat yan alam ko. Kaya alam ko ano yung magandang pwedeng pasukin negosyo. Kaya ako napili ang AIM Global kasi 1 million per month. Tama ba? Alam mo ba, para kumita ka ng 1 million per month, I think dapat meron kang 8 million na puhunan na patatakbuhin, restaurant na 8 million na pwedeng pumalo ng 1 million. Tapos dito papakitaan mo ako 10,000 mo lang, pwedeng kumita ng 1 million. Tama ba? So sana ganun yung makita yung negosyo. So wow, dito na lang ako sa 10,000, pwede wag 1 million. Kasi sa traditional, 8 million para mag 1 million. Meron pa yung kaibigan ko, 4 million niya, nalugi. Nagtayo siya ng Monterey business. Tapos nagdagdag ulit siya ng 4 million. 8 million tinapon niya sa loob ng 2 years. So ganun kadugo sa negosyong traditional. Hindi ka pwede, katulad ka, nagsimula ako 20 pesos plus Bombay. Hindi pwede ganyan sa restaurant. Gusto ko magtayo ng restaurant, 20 pesos plus Bombay. Tapos wala ring mag-guide sa'yo. Tama? So medyo mahirapan ka. Tama? Unlike dito, may mag-guide. Nga lang, may nangiiwan na nag-guide. So yung upline ko, after 1 year, iniwan niya na ako. So okay lang naman kasi talaga naman sanay ako magnegosyo nang walang nag-guide. Pag nagtayo ka ba ng negosyo, may mag-guide sa'yo? May nag-guide? So sana masanay ka din kayo. Tama na wala talagang nag-guide sa inyo, pero tinutuloy niyo yung buhay. Tama? Tapos magrereklamo ka sa buhay. Di ba yung mga reklamador sa buhay? Kasi sa buhay, anong barangay hall ang pwede mong puntahan pag may reklamo ka sa buhay na pwedeng pakinggan nila? Ha? Wala. Alam mo kasi yung asawa ko, babaero, ganyan, tamad, ganyan. Meron bang pupuntang munisipyo sa itas ayusin yung asawa mo kasi may problema ka? Wala. Sa buhay, solo flight, ikaw lang talaga mag-isa. Tama ba? So kaya bumibilis dito sa business natin kasi nga may nag-guide kung masunurin ka. And yun yung magiging topic natin. Okay? So konting kwento para at least kahit paano pakinggan niyo ako mabuti sa mga hindi nakakilala. So sa first year ko, pumalo ko ng 100,000. Pwede na ba yun? Tapos, kinarir ko to, parang traditional. Sineryoso ko. 2 weeks lang akong part-time. Nung nalaman kong totoong may yumaman dito, kinarir ko na. Sinarado ko na yung cellphone shop ko. Kasi bakit? 150,000 lang kinikita dun. Dito, 1 million. Kung may kakaririn ako, 150 o 1 million.
sa 1 million na. Kung hindi ako bobo sa math. Kasi iba bobo sa math eh. Busy sa work, 20 mil. Walang time sa 1 million. Kaya hindi yung mayaman. So, kailangan attune yung utak mo sa pagyaman. Kasi pag hindi attune ang utak mo, kasi sayang yung 20 mil. Baka pag nag-full time ako, walang kainin yung pamilya ko. Ha? Anong trabaho, negosyo, walang kikita? Lahat naman yan kumikita eh. Tama ba? So, umpisa lang maliit. Tama ba? Tsaka dito, wala akong narinig na nag-full time, walang kinikita. Tama? Lahat naman kumikita. Meron pa nga ganyan, yung apply niya, no? Na-inspire ako. First month daw niya, 80,000 ang kinita niya. Ako, 0. Pangalawang buwan, 1.5. Pangatlong buwan, 3.5. By the end of the year, nag-50 at 50. Tapos by 2 years ko, nag-100, tapos 150 pala. Nung pumasok yung online marketing, yun, pumalo na ako ng 300, 400, 500, 600, hanggang 10 years, nag 1 million. Palakpan naman natin, di ba? And sa 16 years ko dito, nasa 318 na recruit ko, na direct ko. More on dating site online. Kasi medyo hirap ako sa offline. Tinry ko yan, mga isang buwan sa Cavite. Grabe, ang bilis ko mag-recruit, no? Kasi umaga pa lang, alas 6, labas na ako alas 8. Uwi ako alas 6. Kasi bakit? Ganun ako kabaliw makuha yung left and right ko. Di ba, ang daming yumaman, mga bata. Baliw ako, sabi ko, gusto kong makuha kagad yung left and right ko. Baka nandito sa kapitbahay ko yung katulad ko. Parang gano'n. Kasi lagi ako mati ng mga training katulad nyo. So, yun. Nasimot ko kagad sang buwan. Walang sumali. Ubus. Walang mga pera. Tama, lipat ako sa Santa Mesa, Tatalon. Yan, alam niya yan, di ba? Santa Mesa, Tatalon. Yun, naikot ko rin yun, isang buwan. Wala ring sumali. Tapos, kasi offline eh. Panahon ng offline, bahay-bahay talaga. Experience. So, I think pangatlong buwan, pangatlong buwan, Bulacan, lahat ng kamag-anak ko, naikot ko lahat. Yun, meron naman yata, dalawang pinsan ko, offline nakuha ko. Pinsan kong taxi driver, tsaka pinsan kong mineral water delivery. Yun, pumutok, kumalo ng 50 million kinita sa 16 years. Pwede na yun, palakpan naman natin, ba? Ads on na lang yung may napapajoin ako online na ginagawa kong offline. Kasi nga, offliner ako eh. So, di ba namamrospect kayo, nahirapan na kayo mamrospect kasi ubos na lahat ng kakilala nyo. 3 buwan, inubos ko lahat ng kapitbahay, kamag-anak. Naikutan ko lang ng mabilis yun. Kasi hindi ako lalamya-lamya na araw-araw. Di, ikot talaga, ikot. Baliw, mag 1 million per month nang hindi tatagal. Gusto ko, isang taon pa lang mag 1 million per month. Kasi nga sa power of 2, di ba? Pwede daw in 1 year mag 1 million, makuha mo lang yung dalawa. So, hinahanap ko yung dalawa na yon. Lumabas naman kaagad. Pero hindi agad-agad, matagal. Tama? And sa dating site, nasa 800 yata yung napajoin ko. Okay, so anong meron siguro na baka may attune na ako sa business, kaya medyo ganun yung galawan ko. Tama ba? Kasi 10 years ako nagta-traditional, alam ko yung tamang ugali sa pagbe-business. Tama? Pero nagkakamali pa rin. Okay? So next, so ayun, kailangan alam yung mabuting business. Tita, yan mag-full-time ka, huwag ka masyadong asa sa upline. Pero susunod ka sa lahat ng sasabihin ng upline, ha? Huwag asa. Pag sinabing attend ng meeting, hindi ako attend kasi huwag daw aasa. Attend ka nun, importante yon. Ang wag mo lang susundin sa upline, pag sinabing tatalo ng ibang company, yun ang wag mong susundin. Kasi yung upline ko, lahat ng sinabi niya, 100% sinunod ko. Yung tumalon lang ang hindi. Kasi bakit? Ba't ako tatalon? Sayang naman yung account ko dito. Tama ba? Okay, so may common sense. Pag alam mong masama na yung papagawa sa'yo, madalang naman nilang sabihin talaga yun. Tama ba? Okay, so tas pag may sinasabi silang di na maganda, kino-confirm ko yun sa company. Teka, Doc, totoo ba to? Hindi naman pala. Tama ba? Okay, so LCOP, yung mga OPP, Product Demo, NDO, dapat marunong kayo nito. 2 weeks pa lang marunong na ako mag-NDO kasi nga, pag may bago kang join, dapat mapa-NDO mo kagad yan. Pwede ba yun? 1 month to 2 months, gusto ko master nyo na lahat to. Isipin na lang natin, kadyo-join mo lang ulit ngayon, tita. Tita, hindi ko pa kasi alam masyado kasi karating. O sige, pagbibigyan kita. In 2 months time, gusto ko, alam mo lahat to. Tapos gumagalaw ka nang hindi ka na tinasabihan ng i-apply. Uma-attend ka ng seminar nang hindi ka na sinasabihan. Bakit? Alam mo yung schedule, pupuntahan mo araw-araw yan kasi full-time ka. Pag nagtayo ka ba ng restaurant, once a week mo nang bubuksan o everyday? Pag may customer lang o kahit walang customer, bubuksan mo. Kasi iba, wala naman akong guest. Hindi ako pupunta dyan. Punta ka, aralin mo. Tapos, habang naghihintay ka dito, nag-online ka, nagtatawag-tawag ka, punta ka dito, kita tayo dito, punta ka dito.
Para hindi nasasayang oras mo. Tama ba? Yung upline ko, pinagsabihan ako, lagi ka nandiyan dyan sa office para kang tanga. Dapat mag-field ka. Nag-field na ako, naubos ko na lahat, wala na ako ma-recruit. Online na ako nagre-recruit. Minimit ko sa Robinson. Ang sinasabi ko, inuman, nod, sine. So, araw-araw, 5 guest ko sa umaga, 5 sa gabi. Ganun. Pwede ba yun? Pag gigil kang yumaman, ganun ang galawan, hindi sa isang buwan, isa. Nagre-restaurant ka, tas ang kumakain sa restaurant mo sa isang buwan, isa. Sa tingin mo, tatakbo pa ba ng matino yung restaurant mo? So pipilitin mo, 10 araw-araw kumakain, pumupunta. Kahit pumunta, kahit hindi kumain, basta pumunta sa tindahan mo, sumilip sa kaldero mo, basta pumunta. Magfa-flyers ka, gagawin mo lahat. Hindi yung, sasara ko na kaya to. Naba ba? Yung father ko, ginawa niya, nag-going karinderya. Kasi ganun eh. Sanay ako sa negosyo nang hindi ko inaral sa eskwela, nakita ko. Mahina yung tinda. Naglagay yung parang waiting shield. Naglagay siya ng TV. Nag-iisip siya, paano ba lalakas? Paano ba? Okay ba ganun kayo mag-isip? Paano ba lalakas ang piin ko? Paano ba ladami customer ko? Paano ba lalakas? Huwag kang umaasa si upline naman, daw ko tinuturuan eh. Ikaw mag-iisip. Naglagay ng TV. Di ang daming basketball, no? Nanonood yung mga tao, basketball. Siyempre, magugutom, kakain na. Tapos nung dumami na yung customer, tinanggal niya na yung TV. Tama ba? Pang-akit lang ba? Kasi bakit? Sobrang dami. Pumipila na yung mga tao. Kailangan, pag kumakain ka, kailangan matapos mo kaagad. Kasi may naroon nang nagagalit sa likod mo. Gugutom na rin daw siya. Tama ba? So, okay ba yun? So, attune, no? Ina-attune ko yung isipan nyo to be a business-minded. Okay? So, kung mula empleyado, makatalon kayo sa utak negosyante. Okay? So, ganun. Aaralin mong mabuti yung negosyo nang hindi ka sinasabihan ni upline. Ikaw mismo, mas mabilis makuha mo. Tapos huwag kayong matakot mag-present. Hindi pa ako marunong upline eh. Baka hindi ko pa kabisado yan. Kahit 3 gulay ang sabihin mo, hindi alam ng prospect na 12 yan. Huwag kang matakot magkamali. Wala namang perfect na nagsalita, perfect kagad. Okay ba yon? So, pag-aralan nyo yung mag-intro dito, mga ganun eh. Kahit di pa ako kumikita, baka pwede ako mag-intro dyan. Alam mo, unang intro ko dito, talagang naihi ako sa pantalon. Buti walang lumabas. Sa nanginig lang pala yung tuhod ko. So, mga ganun nakakatakot, gagawin mo yun. Kung gusto mo ng 1 million. Pwede ba yon? Hindi, ay, nahiya ako, tatakbo ka palayo. Hindi, dapat tatakbo ka palapit. Nagbo-volunteer ka pa. Okay ba yung ganong attitude? Yan. So, next. So, product, dapat alam nyo, ECAP. Lahat ng mga yan. Baka hika lang alam nyo, ha? Dapat alam nyo ECAP. Yan. So, yan yung mga training. So, may mga steps. So, siyempre, sa success, step by step. Unang step, ang pinaka-importante. No? So, hindi naman kailangan, pag nagsimula ako, aralin ko muna to bago ko masimulan. Hindi. Step lang. Unang-una, anong gagawin mo? Dapat member ka. You. Tapos, sa pagiging you, ano yan eh. Actually, dapat sa'yo palang tapos na eh. Lagi kang pala smile, mga ganun. So, pag medyo marami ka pang aayusin sa ugali mo, baka unang taon mo, medyo masiro ka, inayos mo lang muna yung sarili mo. Pero kung ayos ka na, siguro para masabing madali kang maayos, may Diyos ka, ayos ka kagad. Pag wala ka kasing Diyos, dami pang aayusin sa'yo. Diba? Masungit ka, matapobre ka, dami pang aayusin yan. Mainipin ka, ganyan-ganyan, dami pang mga ayos. Pero pag naki-Lord ka, walang regards ka ng religion, medyo mabilis mo nang magagawa. Pagpapatawad, pagpapasensya. Tama ba? Okay, so unang gagawin mo is yung GLA. Good learning and listening attitude. So dapat, yes, upline ka. Nakikinig ka kung anong sinasabi ni upline. So tita, no, sa mga bago, no. So alam mo ba 'yon? So pag nagsasalita si upline, makikinig ka. May ganyan akong downline, isang salita ako sa kanya, 10 ang sinabi niya sa akin. Good talking attitude yun, hindi good listening yun. Kaya minsan iniwan ko na, dami ka pang sinabi. Tuturuan sana kita, mas marami ka pang sinasabi. Tama ba? So, oo, marami kang alam sa Natasha, Avon, Sarah Lee. Tama, insurance, magaling ka sa eskwelahan. Pagdating dito, wala kang alam. Si upline na mas magaling sa'yo. Kahit grade 3 yan. Okay? So, makikinig kang mabuti. So, dapat yung nakikinig, natututo. Learning and listening attitude. Tama ba? Siyempre, listen muna bago mo ma-learn. Okay ba yon? So, matuto ka nakikinig. Makikinig ka talaga. So, very important yung ganyan. No? Ako, ugali talaga. Umaattend talaga ako ng training everyday. May isa akong kasabayan, si Chino, kilala niyo yan? Si Chino, kilala mo?
yung Nigerian na unang pumutok dito sa atin na African. So kagrupo namin yan. So dalawa siya. Ay, minsan nagdadalawang seminar din ako. 4:00 tsaka 6:00. Dalawa din siya. I think mga 2 weeks siyang nagdadalawa. Nilalamangan ako nito. Hindi siya nag-i-invite pero invite attend araw-araw, twice a day. Sabi nga, isang beses araw-araw. Siya dinadalawa niya pero 2 weeks lang tapos na. May invite na siya. Lagi na kami nagkakarerahan kami sa padamihan ng invite. Kasi parang yung apply niya babae, tinuruan ko mag-tag or dating site. Kaya na-invite si Chino na yun. Kasi nga, sinishare ko yung knowledge ko sa mga ibang kagrupo ko. So yun, nagkakareraan kami ng Nigerian. Ang dami niyang invite kasi nga, akala ng mga Pilipina, pag Nigerian, African, mapera, hindi niya alam, wala rin pala, diba? So, basta foreigner. So, kailangan nakikinig mabuti. Siyempre, natutunan mo yan sa mga training. Okay ba yun? So, next, yung learn. So, very important sa mga pagkakamali mo, matututo ka. Okay, so minsan kaya kailangan dapat 5 strategy ginagamit mo dito para pag yung dalawa pumalpak, yung 4 pumalpak, may isa ka pang style na ginagamit na effective. Meron kasi hindi natututo, 5 taon na, diretsahan ng kasi dalawa yan eh, direct tsaka indirect approach. So kailangan mo kung ano yung aalamin mo kung saan ka magaling. So 5 approach ang gagamitin mo kung saan ka effective. So dapat matututo ka. And yun, lagi ka atin ng training. Ubusin mo lahat ng libre, pati ang may bayad atenan ka. Okay ba yun, tita? Mga 500. Sa school nga, 1 million ang binayad mo, no? Tapos ang binalik lang sa'yo, worth 500 pesos na papel na pwede naman pagawa sa recto na certificate diploma. Tama ba? Ganun lang naman. Ano lang tinuro sa'yo doon? Magbilang at magsulat at magbasa. O, tama. Tinuro na yun ng elementary, tinuro pa ng high school, tinuro pa ng college. Congratulations, 1 million. Tama? So, okay lang ba, di ka naman gagastos ng million. Pero kung kaabot ng 1 million, kung million naman kikitain mo, okay lang. Okay ba yun? So, pag may mga training yung apply nyo, gastos na naman to. Gastos na naman to. Ayoko nga, di pa nga ako kumikita, gagastos na. So, mali mga ganong mindset. So, atinan nyo. So, and then, siyempre, pag natuto ka, ituturo mo sa downline mo. Kaya minsan uma-attend ka, minsan alam mo na. Ngayon, alam mo na, a-attend ka para alam mo kung paano naman ituro. Tama ba? So, minsan may training ako inaatinan. Hindi ko na pinatignan yung speaker. Ang tinitignan ko na yung audience. Umatin ako ng training, tinitignan ko. Every 5 minutes, nagjo-joke yung speaker. Si John Asperin, di ba? Nagtotalk siya dati dito. Uy, 5 minutes na. Nag-joke na naman. Binabantayan ko na yung speaker tsaka yung audience. Uy, tumatawa. So, tinitingnan ko na ano yung mga joke na hindi nakakatawa. Tama ba? So, yun. Kasi pag-aaralan mo na magturo. Kaya unang mga downline nyo dito, malalagasan kayo kasi pagpapractice nyo sila. May mga alam ka na mali ang pagtuturo mo. Kaya magkikwit yung downline mo. Tama ba? So, ganun talaga. Dati, ganun eh. Pag may nag-join, hindi ako masungit. Hindi ko kinukul. Ayaw mag-training, di wag. Naubusan ako ng downline. So, dapat pala, kailangan makulit ka, magpa-attend ng training. Kasi pag hindi mo siya kinulit, nagkikwit. So, natututo ka, then tuturo ka. Okay ba yon? And ano yun, kahit mahihain ka, basta gusto mong kumita ng 1 million, aaralin mo lahat. Kung gusto mong kumita ng 1 million, ayoko kasi, ayoko. Kalimutan na natin yung 1 million. Tama? Pag gusto mo, lahat gagawin mo. Okay ba yon? Yan, so duplicate. So, saan ka pupunta para maka-duplicate ka? Sa Kiwi. Punta ka doon, di ba? Duplicate ng susi. So, dapat ikaw, second level hanggang 10th level mo. Paano yun? Ikaw, tas yung invite mo, tas invite mo, dapat lumabas ka dun hanggang 10 level, sabi niya. Ha, talaga? O kasi yung ugali ko, dapat maging ugali na direct ko. Tapos ugali na direct ko. Minsan napuputol kasi may direct ka na hindi masunurin, magaling lang mag-recruit. So, hindi nagtuturo. So, bababa ka dun sa second, third, fourth. Naputol yung chain eh. Tama ba? So, kailangan ma-duplicate ka. Kaya nga, yung sa Power of Two, pag na-duplicate mo yung sarili mo sa dalawa, na-duplicate mo ng maayos. Ito, ako maayos, sa dalawang na-recruit ko, maayos kagad. Tapos na trabaho, hindi mo na kinakailangan mag-recruit ng marami. Kaya ka naman recruit ng marami kasi di ka kasi na-duplicate. Kasi pag recruit mo, panababayaan mo. Pag join, pinababayaan mo, hindi ka na-duplicate. Kaya papansin mo, 5 years, 10 years ka na, ikaw pa rin mag-isa. O kaya ikaw lang mag-isa o 2, 3. Dapat marami na kayo. Tama ba? So, hindi ka kasi na-duplicate. So, very important, ha? So, siyempre, para ma-duplicate ka, dapat tama ka. Pag mali ka, ma-duplicate din yung pagiging mali mo. Okay ba yun? So, yan. Delegate. So, alam mo yung delegate? Yung parang yung mga Miss Binibining Pilipinas, mga delegates, di ba? Hindi ganun yun. Ang delegate, marunong ka mag-assign ng mga trabaho.
Hindi lahat ikaw. Tama ba? So, pag-aaralan mo rin yung maging palautos. Ako, talagang problema ko yung magiging palautos kasi kadalasan, mas gusto ko, ako yung gumagawa kasi inuutos ko. So, dapat natututo kang gano'n kasi hindi pwedeng ikaw lahagi. Kailangan matuto rin sa ilalim. Okay ba yon? So, multiply. So, kailangan dumami. Di ba yung power of two? Ako gusto ko ganun eh. Mula nung umpisa hanggang ngayon, yun lang naiintindihan ko. Yung dalawa mo, kumuha ng dalawa. Kumuha ng dalawa, tapos dalawa. Multiply, dumami kayo. Hindi pwedeng kayo na lang. Walang sumasali. Tama ba? So, next is yung network. Siyempre, pag dumadami ka na, magkakaroon ka na ng network. And yung network mo na yan, nagka 181818 ka na yan. Siyempre, pag dumadami yung 1818 mo, lalaki income mo. Tama? Pag lumaki ang income mo, makukuha mo na yung dreams mo. Tama ba? Yun. Kuha mo na yung dreams mo. Grabe naman, dami palang pagdadaanan. Pwede ba maging empleyado na lang ako kasi dami kong dadaanan? Oh, pwede naman. Para yung boss mo, makuha niya yung dreams mo. Tama ba? Makuha ng boss mo yung dream mo. Ang dami ko namang gagawin para makuha yung dreams. Ayoko na. Apply na lang ako ng work. O, di ba? Apply ka ng work. Ang gagawin ng boss mo, iuutos sa'yo lahat to para makuha ng boss mo yung dream niya. Gagawin mo rin pala to. Oo. Magiging mag-aaral ka, magte-training ka. Tapos, pag napapansin nga pwede ka maging supervisor, tuturuan ka paano maging supervisor. Yung supervisor, kailangan, dapat dalawa maging supervisor. O sige, sir. Dalawa supervisor. Tapos, dapat mag-hiring ka rin. Dapat. Na-experience mo na ba yung maging supervisor? Hindi pa? So, pwedeng dito ka lang, pwedeng maging supervisor ka. Yan, tapos payayamanin yung boss mo, dadami, mag-hiring ka, ikaw yung supervisor, yun. Si boss mo, nakuha yung pangarap niya. So, kung makukuha na rin, kung gagawin mo rin naman pala to, di para sa pangarap mo na, hindi para sa pangarap ng boss mo. Tama ba yun? Kaya ganun kaganda. So, okay, palakpan naman natin, no? Third step. Step in attaining. Kaya ito yung third step to success. Yan. Why AIM Global? Yun, nabanggit ko kanina, malaki kasi yung puhunan sa traditional. So, nakuha niyo. Tapos, ang tindi na ng tinambling ko. Sa 10 years, 150 lang kinita ko buwan. Okay na yun, ha? Sa labas, maangas na yun. Kasi ang mga traditional, tinanong ko yung kantin na kinakainan namin dito sa Pasig, daming kumakain. Mga pulis, mga empleyado, daming kumakain sa tapat ng school. Kapangpangan din yung may-ari. Tatay ko kasi Kapangpangan. Nakikipangpangan lang ako, di marunong Kapangpangan, di ba? Tapos, kinumpute ko, magkano kinikita? 30,000 per month lang kinikita. Bawas na lahat yun, yung mga employee, mga sahod-sahod. So, yung 30,000 na yun, doon niya kukuha na yung pangulog niya ng kotse. 15,000. Tapos, dalawa pa silang mag-asawa. Ganun lang kitaan. Ganun lang kitaan sa traditional. Magaling na yung 30, magaling na yung 50, mayabang ka na. 100, angas mo na. 150, mayabang ka na. Nakuha niyo yung point? Kasi dito, may 200,000, batang-bata. Parang, nainis ako ng ganun. Pag-attend ko ng seminar, first day ko, kaharap ko, 19 years old. Kumikita ng 300,000 per month. Ako, 150. Ilang years ka na dito sa AIM Global? 3 years pa lang. 3 years ka pa lang, gumanyan na income mo. Kung merong ganyan ang income, dapat ako na maraming anak. Ikaw, wala kang anak. Nakuha nyo, so ang bilis kong napag-compare. Anong advantage ng AIM Global versus traditional? Versus work. Sa work, talagang nadismaya na talaga. I think mga 4 years na ako nag-work. Kasi yung work ko, ang sahod ko 10,000. Tapos may sideline ako 20,000. Tapos may sideline ako 20,000. Noon pa alam ko na talaga, mas malakas talaga yung sideline kaysa sa sweldo. Kaya nung magpapakasal ako, kailangan ko ng malaking pera, nag-resign ako. Iba, bata pala ako, ganun na ako mag-isip. No? Kasi nga yung parents ko, ganun kasi. Nakikita ko ng 2 million per month. Tama ba? So marami pa ako gustong i-share sa inyo. Gusto ko mag-focus tayo dito. Kasi parang yung ASAP ko, may sariling ASAP training kasi din ako nung journey ko sa traditional tsaka dito sa business. No? Ayan. So alam niyo naman yung award ng company. No? So dapat aware kayo dyan. And siyempre, alam mo naman, dapat attunement training, yung ASAP, Alliance Special Attunement Training. I-attune natin mga isipan nyo, ha? Saan mo gustong magsali or magne-network? Sa isa lang ang opisina o sa 23 ang office, tapos meron, 150 ng office sa Pilipinas, tapos meron 24 sa ibang bansa. Saan magne-network kayo? Isa opisina o maraming opisina?
O, di ba? Saan ka mas maniniwala? Sa milyonaryo o sa bilyonaryo? Yung iba, sa milyonaryo naniwala. So, ano yung utak? Talaga kailangan attune ang utak. Tama? Tama ba? Tapos doon, ang pay ring ng 200,000 sa ibang company, 10,000 lang. Tapos dito, 19,000. Tapos walang 6 na palo, 3 palo. Saan ka maghahataw? Sa 20,000, sa 19,000 ang pay ring, sa 10,000 ang pay ring. O, di ba? Kaya dapat attune talaga ang utak. Kahit siya pa nag-explain sa akin ng business talaga, hindi talaga ako na-convince. Kasi nga, aka-attune yung utak mo. Tama ba? So, maganda yon para sa kanila. Para sa ating mga distributor, dito na lang tayo. Okay ba yon? So, kung gusto kong yumaman ng todo, magtatayo ako ng maraming restaurant para malampasan ko yung company. Pero yung sagasaan mo yung company, magulang mo yan eh. Hindi mo dapat sagasaan. Tama ba? So, ayan. So, very important. Nakikita nyo yung awards ng company. Nakatatak sa isip nyo, may awards, marami yung narating. Kumbaga, stay na lang tayo dito. Tama ba? So, importante yan. Tsaka yan sa kaliwa, no? Yan, no? Yung mga nasa kaliwa na yan. Kasi mga products, dapat maaral mo ring mabuti yan. Okay? Kahit di man mala doktor ang explanation, kahit malang isang words, may alam kang sasabihin para makabenta ka ng mga products niyan. And importante, magaling ka magbenta ng product, hindi lang tao-tao. Tama ba? Kasi ang restaurant, marunong ka mag-manage ng tao, tapos marunong ka mag-manage ng pagkain. Tapos may sistema ka rin sa pagginagawa mo pagmamanage ng dalawang to. Tama, para mag-combine. Hindi pwedeng tao-tao lang, di rin pwedeng product lang. Tama? Magaling ka nga magluto. Masama naman, masungit ka naman sa mga empleyado mo. Di ba? Magkiklik, hindi. Magaling ka nga sa empleyado mo, wala ka namang paninda. Di ba? So, very important yung mga products na intindihan natin yan. So, international branches, ito yung sinasabi ko kanina. So, ang dami nating opisina. Tama ba? So, alam mo, baliw na baliw mga African, no? Kaya kita niyo mga African, nakakabaliw makita. Ito pala, African yata. Hindi, saan ba yung mga, meron dito ang picture yata. Yan. African na mga trainer, no? Is, tawag doon, mga leaders. Kaya pala, ang bliss nilang sumali doon, ang opportunity doon, maliit. Apply trabaho, hirap din sa hiring. Kaya yung mga kadalasan ng sumasali sa networking, yung mga lower class, middle, konti lang. Yung higher class, maraming opportunity. Ako lang, kung hindi humina yung negosyo kong cellphone shop, hindi ko talaga papatulan to. Nagkataon humina, kaya medyo napansin ko. Kaya pag may mapapajoin ka dito mga negosyante, baka sumali pero hindi masyadong kakaririn. Depende. Okay ba yun? So, kalagay lower class, middle, tsaka higher class. Tama ba? So, maaral nyo yun. Yung ABC rule, yan, so marunong na kayo ng ABC rule. So, nire-enactment ko to ng Wednesday. Advance pala masyado. NDO pala dapat yung tinuro ko. No? So, naturo ko na kagad to ng, yung sa pag-join mo dito, yan, bago, no, 1 day pa lang. Sabihin natin kung ilang months ka na dito sa Manila, sa Philippines. 6 months, 6 days. Ha? November. Matagal na rin. Tapos, full-time ka na. Tama. Tapos meron ako natanong, tita, ano kayo, part-time, full-time? Part-time. Ano pong trabaho nyo? Housewife. Pag wala kang trabaho, diretso full-time ka na. Tama ba? Tapos kung may work ka naman, full-time ka pa rin. Tapos part-time yung work. Okay ba yon? Tapos katulad nyo, titas, malapit lang kayo dito. Araw-arawin nyo na yung punta dito. Ganun na rin ba sa team nyo? Usapan nyo na yung ganyan. Araw-araw, agad maaari. Kaya kung malayo ka o kakabite ako, lumapit ako ng Santa Mesa kasi nga para malapit-lapit lang yung pamasahe. Tama ba? Kasi yung layo, 300 pesos, araw-arawin mo yun, pagod na malayo. Lipat ka ng malapit. Kumbaga, magtatrabaho ka sa Hong Kong, tapos sa Pilipinas ka na uwi, araw-araw, Di ba, titira ka na malapit. Ugali ko na yun, wala pa ako sa... May cellphone shop ako, kahit may bahay ako sa Cavite, nagre-rent ako sa likod ng bahay, sa likod ng cellphone shop ko. Ganun talaga ugali ko. Businessman pa lang ako. Ganun na yung ginagawa. Lagi akong malapit sa tindahan ko. Kasi nga, sayang yung oras, sayang pamasahe. Tsaka yung pag nagutom ka, uwi ka, kakain ka, tapos babalik ka kagad. Kasi inanto ka, matutulog ka, babalik ka kagad. So may mga ganun. Kung malayo, hindi mo magagawa yun. Tama? So, uwi ka, may naghahanap siyang customer. Sige, punta na ako dyan. Kaya yung sa restaurant namin sa Quezon City, yung baba kainan, yung bahay, sa taas, bahay namin yun.
So, ganun yung mga negosyante. Kaya kailangan nagkaka-idea kayo. So, yung iba, Cavite, malayo. So, okay din. Siguro, dapat malapit ka sa BCO. Pero hanggat maaari, head office ang didikitan mo. Kasi dito yung matitindi yung mga trainees. Kaya swerte niyo kung nasa Pasig kayo or Antipolo, kayo malapit-lapit. Ang lapit ng bahay ko sa Taytay, di ba? O, nakakondo pa rin ako, di ba? Kasi nga, gusto ko tatawid lang ako, tapos office na, para hindi mapagod, di ba? Tama ba? Yan. So, yung advisor ito, importante ito, no? Yan. So, si tita na nagdadasal. Nagdadasal ka lang, no? Tinitignan mo, ilan oras pa lang ang tulog mo? 4 hours. Palakpan naman natin. Yan yung umahataw talaga, no? So, naiintindihan ko yung tulog mo. Tama ba? Pero, sa gagawin ko, okay lang ba kayong kuhanin kong sample? Kasi siyempre may baguhan tayo dito. So, marunong na ba kayo ng ABC rule? Hindi pa masyado. Ay, hindi pa masyado. Marunong. Pero yung mga leaders, tinuturo nyo kagad yan. Marunong ka na ng ABC rule. Sige nga, sample. Ano yung A? Tapos yung B, binabasa mo lang eh. Abri, tapos yung C, client, customer. Tapos, alam mo yung attitude, paano yung gagawin sa invite mo. Marunong ka na yan. Yung, anong introduction mo para ipakilala yung guest mo. Marunong ka na, hindi pa? Marunong ka na. So, gagawin natin, i-reenactment natin kasi total may mga bago. Kayo, ilang buwan na kayo member? 2 months. Ikaw? Ha? Marunong kayo ng ABC rule. Bawa may guest ka, tapos paano papakilala. Marunong. So, gawin natin, i-reenactment natin ng konti. Okay lang ba? Kayong dalawa? Kuhanin ko kayong Tapos, paspasan ko na lang. Kasi naturo ko na ito ng Wednesday. Okay lang. Ayan. Punta kayo dito sa stage. Ayan. Yeah, palakpan naman natin, di ba? Bilisan na lang. Mga do and don'ts kasi about sa ABC rule. So sino mukhang upline sa inyo? Siyempre, nakakot. So, dito ka sa kaliwa. Yan. So, ito yung mga do and don'ts, no? So, wala kasi kayo ng Wednesday. Ulitin ko na lang kasi andito sa slide. So, yung mga attitude na do and don'ts, pag may guest ka, ititiap mo, mabilisan na lang to, paspasan na lang. Ititiap ko si upline sa guest ko nang hindi niya naririnig. Okay ba yon? So, pangalan mo? Heidi po. Heidi. Madalas ka mahilig ka magtago? Heidi. Heidi. Ikaw naman? Aimee. Yan. So, Aimee tsaka Heidi. So, sample, guest ko siya. Wala sa galing ng speaker yung pag-pay ng guest ko. Nasa galing ng bridge kung paano ako mag-tee up. Tama ba? So, sample lang. Galing kami seminar. Dapat nagte-text ka kay upline na may guest ka alas 4, alas 6. Tapos, pwede mo sabihin yung background mo. 5 upline ang tinetext mo or message mo. Tapos, siguraduhin mong nagre-reply o kasi baka message mo, hindi naman nakita. Tapos, inaasahan mo, so maganda, tatawagan mo. Ganon. Mangungulit ka. Tama ba? Or makikipagkilala ka sa crossline kung sinong makita mo sa third floor o ano. Tama, para mapa-A. So, sample, labas na ng seminar room, ititiap ko, ay, grabe to si Heidi. Hindi niya dapat rinig kasi yung iba, nagtitiap, harap-harapan. Ay, sample lang, Abs pa A naman. Walang lapit ka yan. So, Abs pa A naman. Ay, grabe. Upline, manager to. Ikaw, grade 3 lang natapos mo. Tiniap yung guest. May gumawa sa akin yan. Upline pa A naman. Manager ng bangko tong guest ko. Kagano na yung wala na. Ano pang sasabihin ko dyan? Tiniap mo yung guest mo kaysa ako. Tama? Minsan naman, tiniap yung upline, harap-harapan. Ay, Heidi, Aimee, itong si upline, malaki kinikita. Harap-harapan tiniap mo. Flat turn yun, tsaka hindi dapat. Nagpa-A ka, tapos ikaw pa yung ang haba ng A niya, 5 minutes. Sabi ko, kinakat ko, ako na, magpapakilala sa akin. Kasi dapat, atras ulit, tiniap ko si upline ng malayo pa. Okay ba yon? Hindi mo titiap ng harap-harap. Mga do and don'ts to, no, dapat mapag-aralan nyo para siguradong payin yung guest nyo. Okay ba yon? So, yan, malaki kinikita nito. Okay, so hingi tayo ng tips. Tama? Tapos, lalapit ka muna kay upline. Apps, pwede magpa-A. Hingi ka ng permission. Kasi baka busy o baka may ginagawa o may pupuntahan. Tama ba? Kasi wag mo yung, apps, pa-A naman. Hindi ka ini kasi may pupuntahan pala o may kakausapin pala or lutang pa yung isip niya or hinihingal pa. So, hingi ka ng permission, apps pa-A naman. Tama ba? So, para alam mo, pwede ba magpa-A? So, ganun, hindi yung apps pa-A kagad. So, malayo, para pag na-reject ka, ay, hindi pwede ako magpa-A kasi may gagawin ako. Hindi niya alam. Okay, so mamaya-maya may ginagawa pa kasi. So, mamaya, nakuha mo, para hindi harap-harapan. Okay? So, humingi na permission. O, sige, ilalapit mo yung guest mo papunta kay upline. Wag na wag yung upline. Binakito dits.
May gumawa sa akin ng ganyan. Apps, may guest ako dito. Ay, mali. Hindi niya alam yung actually, minsan, tinuturo namin to weekly. Hindi pa rin alam. Kaya may mga ganun, no? So yun, so lapit tayo ulit. Lapit tayo. Apps, pa naman. Yan. So pag nagkamay, yan, kamay. Yan, kamay. Yan, kiss. Yan, kayo, wag sa akin, ha? Yan, wag yun. Hindi kasama, kamay lang. Yan. So pag nagtanong yung apply mo, anong pangalan mo? Ayun, ang ginagawa ng iba, anong pangalan mo? Ay, may pangalan niya. Yan. Ang sumasagot yung nag-invite. Magjo-join ka ba? Yes, up, magjo-join daw siya. Huwag ka magsalita. Ako, ganun. Ang nagsasalita, yung nag-invite. Maganda ba yung business? Oh, yeah, maganda daw yung business, maganda daw. Nakahalata na yung upline. Dapat, ang sasagot yung guest. Bakit ka ba sugot ng sagot? Siya tinatanong ko, pipi kasi itong guest ko pipi. Wala naman nag-invite ng pipi. No? So, kadalasan siya sasagot. Tapos, ang huwag niyong gagawin, yung sundot ng sundot. Maganda ba yung business? Opo, sabi ko sa'yo, maganda yung business Huwag kang yung parang, yung inuulit mo yung sinasabi ni upline. Di ba, magjo-join? Sabi ko siya, magjo-join ka na Huwag ganun. Pag A mo, tikom kaga, apps pa A. Eye to eye contact, hindi ka nakatingin sa guest, sa upline ka nakatingin. Tapos, respect, interest, ganun. With smile, tama, tungo ka na tungo. Tama ba? Para kang woodpecker. Para yung guest mo, ganun din ang ganun. Para pag uwi, ganun na kayo. Mag-join yun. Tama ba? So, iba kasi, wag yung gagawin yung habang nag-uusap sila, nainip ka, mag-follow up nga ako sa prospect ko. Maglalabas din ng cellphone yung mga guests niya. Yung dalawa. Tapos sabi mo, group chat na lang kaya tayo. Wag na tayo mag-usap. Onliner naman tayo. Tama. So, ganun. Wag. So, wag yung ganun. Tapos wag yung iniiwan yung guest. Wag yung bibili ka ng product or nakikipagkamay ka kung saan-saan. Tama ba? So, eye-to-eye contact, hintayin mong matapos si upline sa pag-i. Wag na wag mong habang nagsasalita si upline, kinakausap. May gumagawa nun, ha? Ang tagal na, ganun pag ginawa niya. 5 years na siyang member. Sabi ko, habang nagpapa-A, o baka nakalimutan niya, o baka hindi niya alam. Habang kini-A yung guest, ini-A ko yung guest niya, kinuha yung guest, ay, dito tayo mas malaki income nito. Ikaw, 100 ka to, 1 million to Bastos. Hindi niya alam yun, pero mali yun. Tama ba? So, iwasan niyo yung mga ganun. So, hintayin yung makat. Yan. So, pag kinat niya, mag-join ka na. So, yan, apply. Salamat sa pag-A. Yan. Apply. Kamay ko ulit sa kanya. Yan. Tapos pagpapalayasin mo na yung guest mo, yung kamayan mo na rin, mas ka na. Huwag mo mamaya na sa kanya sa upline. Tama. So, hingi ka, tapos lilipat mo naman sa susunod na upline. Okay, so palakpan naman natin sila. Diba? Jaime tsaka Heidi. Parang may D, no? Jaime, Heidi. Parang may D. Kaya Heidi, Jaime. Yan. So, yun. So, yung mga do and don'ts. And yan din yung ginagamit sa online. So, pag may in-OPP ka, papa-A mo dapat. Kaya mapapansin, bakit yung mga prospect ko sabi magjo-join, tapos katapusan hindi nag-join. Inay mo ba? Hindi. Ayan ka. Dapat hanggat maaari papa-A mo. Or araw-araw, every 2 days or 1 day, tinatawagan mo, kinakamusta mo. Tama. Tapos wag parang robot, yung, magpapadala ka na ng pera. Tatawag, magpapadala ka na ng pera. Papadala ka na ng pera. Kamustahan naman ng konti. Tama ba? Baka mautayong kausap mo. Tama ba? Konting kwentuhan. Tapos saka mo papaalala. Tama ba? Para hindi mahalata na robot ka or parang pera-pera lang. Tama ba? Sa pagpa-follow up yun. Sa pagpa-follow up, ganoon, kwentuhan. Kamusta ka na? Patawanin mo. Kasi close deal na naman. Hindi yung una mo kinausap, kakausapin mo pagkatapusan na. May mga ganun, di ba? Wala na. Lumipad na yung utak na nawala ng interest. Kasi ang interest ng tao, 2 days lang nawawala. Kaya hanggat maaari, mayroon kang mga online training na ganyan. So, wala kayong online, no? May mga online training na academy, may mga academy na mga step by step na silang ginagawa, kahit di pa sila nagpapadala, ganun. So, para at least, meron silang activity na ginagawa kasi kabustahin mo araw-araw, nakakapagod na naman. Kung na-enroll mo sa mga academy ng mga online, okay yun. Okay ba yun? So, yun ang ABC rule. No? So, apply nyo yan. And very important na may turo nyo sa mga leaders nyo. Agad-agad. Pagka-pay-in, turo mo kagad yung NDO, turo mo kagad yung ABC rule, turo mo kagad yung system. Mga 15 minutes lang kapag join ng mga prospect. Okay ba yun? So, para pag kinabukasan, may guest kagad siya, alam niya kagad magpa-A. So, marunong ka nun. Ayan, so, sabi ko na, 24 hours to 48 hours nawawala yung interest ng prospect. No? So, kahit ikaw naman, no? Ganun talaga. Normal lang yan. And smart.
So, importante may goal ka. So, ako sa mga leaders ko, nagpapa-goal setting ako. Kung wala kang upline na nag-goal setting, mag-goal setting ka na lang sa sarili mo. Sa bond paper, isulat mo yung ganito yung paggawa ng goal setting. Mamaya, gawin nyo to kasi hindi wala tayong activity na magawa natin to na ano. So, kuha ka ng bond paper, tapos lagyan mo ng 2025, 2026, January to December, tapos magkano yung gusto mong income for January, sample lang, kung nandito sa kalagitnaan, so sulat mo na lang kung magkano yung actual na kinita mo. Tapos magkano yung gusto mong kitain for August, na kung saan yung may sinisindihan ng puwet, hindi yung, gusto ko August, 1K. Walang ka-challenge yung ganun, 1K para hindi ka mag-fail. So yung, at least di ba naman bababa ng 10 o 20 per month para yung mga panggastos mo. Tama ba? And dapat alam mo kung paano mo makuha yung 20. So, 4 na direct na 19K. Tapos bonus na lang yung pairing-pairing. Tama ba? So, para makakuha ka ng 4 na direct, dapat araw-araw may 2 kang guest. Out of 10 kasi na dinadala mo, 2 lang nagjo-join. Tama? So, kayo, online na rin ba kayo o face-to-face? More on online kayo, tapos kayo face-to-face. Face-to-face. No? Ako, dual citizen ako. 50% nag-offline ako, 50% nag-online ako. Online, offline. Tapos yung online ko, ginagawa kong online. Tapos yung mga online, yung mga offline kong kaharap, tinuturo ako mag-online. Ang gulo, no? So, kasi nga, para hindi sayang yung oras. So, bahala sila kung saan sila mas effective. Pero ako mas maganda, parehas. Kasi pag onliner ka lang, tapos hindi ka marunong ng mga offline training, hindi ka marunong makisama, mga suplado, marami akong ganyan, mga leaders onliner, hindi napunta dito sa office. Iba yung mga attitude nila. Hindi sila katulad sa inyo, ng mga offliner, ang gagaling makisama, marunong humarap sa tao. Tama, yung mga gayon, pag may guest, hindi nila alam. Ginagawa nila, chinachat nila, katabi na lang, chinachat pa kasi hindi sila marunong makipag-usap sa tao. So, very important parehas yan. So, yun. So, kailangan, yun, smart, no? Specific, measurable, attainable, realistic, tas may time bound. So, ito, may time to, no? So, kung magkano yung gusto mong income. Kasi realistic, hindi yung, first month, gusto ko 1 million. So, realistic, yung, ano ba yung 10, 15, 20, bago matapos ang isang taon, nag-50 ka. By next year, bago matapos ang isang taon, nag-100,000 ka. Ganun. So, okay ba yun? So, ganyan. Gagawin nyo yan. Kasi wala na kayong boss na mag-uutos sa inyo. Kayo na mismo gagawa. Pag natutunan nyo isang bagay, apply nyo kaagad nang hindi na kayo sinasabihan ni apply. Okay ba yun? So, gets nyo ganun, ha? So, huwag nyo nang iniintay na sabihan kayo. So, goal setting. So, bakit importante may goal? Gusto mo bang mag-firing tapos wala kang titirahin na firing range? Ang barrel mo kung saan mo na itatama. Natututo ka yan. So, kailangan minsan may bullseye kang tatamaan. Minsan, lagpas ka agad dun sa, hindi mo na tumatama sa board, pero practice lang ng mag-practice hanggang ma-hit mo yung goal mong 1 million income. Tama ba? So, 50, 100. So, magugulat ka, wow! After 5 years, magwa 1 million per month na ako. So, iba yung sinusulat. Ginaganahan ka. Kumbaga, na-excite ka lalo. Okay? So, yan. Tapos na kagad. Yan to. So, yun. Ganun. Talapos na po. Palakpakan naman natin, ba? Dagdagan ko ng konti. Kasi yung oras natin is, kinuha natin ng 1 hour. So, actually, slide to. Actually, may sarili akong slide sa buhay ko na gustong ituro sa inyo. Okay ba yon? And, yun. Kahapon, yun, wala na naman kayo. Kasi nagkaroon kami ng every CCL, tinuturo ko tong special training na to na hindi naririnig sa NDO at di nyo rin yata maririnig sa ASAP. So, ano ka lang to, special formula ng grupo namin na ilalabas ko sa inyo. Okay ba sa inyo yun? And pag ginamit nyo, yayaman kayo. Pag hindi nyo ginamit, hindi maghihirap kayo. Ganun lang naman kadali. Oo, totoo. Kasi formula to ng success eh. Tama ba? And sabihin ko na sa inyo, bagsak ko na, yung success. Siyempre, lahat kayo gusto niyo maging successful. Tita, para maging successful, anong dapat mangyari sa buhay mo? Yumaman? Akala ko magka-jowa. Yumaman. So, di ba sabi ko, specific, special. So, in general. So, dapat specific. Okay lang ba pag tinanong kayo, anong pangarap nyo? Pangarap mo? Anong pangarap mo, tita? Yan, malaking savings, tapos malaking bahay.
Ayun. So, may savings ka, tas wala ka namang income. O, di ba? So, okay lang ba ang pag sinabing success para pantay-pantay? Pag sinabing, anong pangarap mo para well-trained ka, pasok sa lahat ng gusto mo? Kasi iba, anong pangarap mo makaahon sa kahirapan? Bakit nalubog ba? Nalubog. O, di ba? So, ang dami mga sabi. Kasi, so, ang success mo is, pangarap mo is mag 1 million per month per account. Pwede ba yon? Pag tinanong ka, anong pangarap mo? Ilang accounts ka, tita? 64. Grabe naman yung palakpakan naman natin. Sagad mo hanggang kisabi. Hindi ka pwede mag-65, ha? Grabe nun. Nilampasan mo ko, nahiya naman ako. Baba na ako dito. Ikaw lang kaya dito. 32 lang ako eh. Yan. Imaginein mo ang 64 account. Ilan na na-recruit mo? Oo, palakpakan naman natin. Grabe yun. Ang bilis nun, ha? Kasi meron akong downline sa isang taon, 0. Pangalawang taon, 1. Hindi nag-quit. Yumaman pa rin. Nag-500,000 per month. Hindi lang nag-quit. So, mas mabilis yung ganyan. Tapos 64 account kagad. Kasi bakit? Feeling ko merong ano dyan. May siyam na palo. Pag napuno mo kagad yung structure mo. Pag join mo kagad, 64 account ka kagad. Nautay-utay mo. Yun. So, may mga ganyan ka. May 6 na 1.8 ka, siyam na 1.8 nakikitain. Sarap trabaho niya, nakaka-excite, promise. Kumbaga, 64 account ka, para ka may 64 na restaurant. Tama ba? Lahat ng mga restaurant na yon, lalagyan mo ng left and right na waiter tsaka cook. Okay ba yun? So, imaginein mo, ganun dapat, big time. Big time yung pagkakapasok mo. Tama. Tapos dapat, magaling ka mag-recruit kasi hindi pwedeng may isa kang restaurant, may 64 kang restaurant. Sino maglalagay ng waiter niyan tsaka cook? Munisipyo, best friend mo, nanay, tatay mo. Sino maglalagay ng waiter tsaka cook niyan sa restaurant mo? Ibang tao, ikaw na may-ari. Magre-recruit ka rin. Tama ba? Kung gusto mong hindi ka mapagod sa kaka-recruit, pero ikaw muna magre-recruit, magkukuha ka ng manager. Pero siyempre, sa simula, ikaw muna. Pag medyo kumikita na, kukuha ka na ng mga tao. Tama ba? So, yung 64 account, dapat alam mo yan. Okay? So, ang isang account, pwedeng kumita ng 1 million per month. Okay ba yon? Kaya pag sinabing ilang account mo, anong pangarap mo? Maging successful ka. Ito nga, nag-uusap nga tayo eh. Ang gusto kong sasagot mo, anong pangarap mo? Mag 1 million per month kada account. Okay? Okay, mabuti. Ilang account ka? 9. Anong pangarap mo? Sana 1 account na lang kinuha mo. Mag 9 million per month. Okay? Clear? So kung lang account mo, yun yung tatrabahoy mong pangarap. Okay ba yun? Pero pwede mong sabihin 1 account ka, pero sasabihin mo mag 50 million kasi goal mo mag 50 accounts. Okay ba yun? So yun, ikaw ilang account ka? Wala pa. Tapos si tita, ikaw ilang account ka? 11. Anong pangarap mo? 11 million per month. Yan. Palakpan naman natin. Gets yan ha? Okay, gets. Ganun lang kadali ha? Parang nahihirapan pang 11 million per 10 years? Per month. Tama ba? Kasi ganun yung account. Dapat naintindihan nyo yun. Okay ba yun? Kasi hindi ka nag-9 account para wag mag 1 million. Sana 1 account na lang kinuha mo. 1 million lang pala talaga gusto mo. Tama ba? So, yun yung main goal mo, pangarap mo. Okay ba yun? And pag yun ang nasa isip mo, yun din yung igagalaw mo. Hindi mo, pangarap ko, magkaroon ng malaking bahay. Income. Wala. Bahay lang. Ano kakainin mo? Hindi yung bahay ko, kakainin ko. Kaanay. Tama, maganda yung income. May 1 million ka per month. May 9 million ka. Yung mga sasabihin yung pangarap mo, tatamaan, hindi. Travel, malaking bahay, savings. Tama? Tatamaan, hindi. Yung sinabi mong malaking bahay. Wala kang monthly income. Sabi mo eh. Tama ba? May ganun na di ba? May kwento ko lang to. May genie na napulot yung 3 lalaki sa isla. Tama ba? Kaya ingat kayo sa mga wini-wish nyo. Kaya importante, tinatanong kayo ng tama. So, sabi ng genie, nakuha nila yung sa bote. Nakikita na ba kayong genie? Yung nakakita ka na nun? Akala ko sa dati nakakita na ako. Naka-wish ka. Hindi. Sa movie. Sabi, my wish is my command. 3 sila. 3 wish. Sige, tag-iisa na lang kayo.
Tama. Yung tatlong yun, nag-survive sila sa island na yun. I think for about 2 years na sila sa isla na yon. Tama na malungkot. Nag-survive, natuto na lang sila ng gano'n. So yung isa, pamilyado. Tapos isa, pamilyado. Tapos yung isa, binata. Tama ba? So sabi ng isa, pamilyado. Tama ba? Anong wish mo? Ang wish ko, makasama ang pamilya ko. Tama ba? Yun ang wish niya. Magsama-sama kami ng pamilya ko. Yun, wish by command. Yun, ting, napunta kagad siya sa family. Tama ba? Tapos yung isa naman, ako, gusto ko yumaman at makasama ang pamilya ko. Yun. So, nakasama niya yung pamilya niya, tapos mayaman na siya. Tama ba? So, yun, nawala. Tapos yung isa naman, ikaw naman. Nag-isa na lang siya. Tumingin siya sa kaliwa kanan niya. Wala na yung kasama ko dito. Ano wish mo? Ang wish ko, ibalik mo yung dalawa kong kasama. Kapalak pa naman natin. No? Buraot yung ganung kasama. No? Ang ganda na ng kalagayan mo. Ang gusto niya Kaya minsan ingat din kayo sa wish nyo. No? Ang gusto ko makasama pamilya ko. Ha? Lahat kayo may pamilya, tapos sama-sama kayo sa bahay. Grambulan yun. Tama ba? Gusto ko magsama-sama kami buong pamilya. Tama, 10 kayong magkakapatid, tapos lahat may asawa na, tapos isang bahay, isang bubong lang, sa isang CR lang. Di ba gulo? So, ingat din kayo sa mga wini-wish nyo. Tama ba? Kasi malaking bahay. Tama ba? So, magandang ganitong wish, 1 million per month. So, very important yung ganyan. No? So, ayan. Okay, so, at least alam nyo na yung success. So, isa pa. Ikaw, ilang account ka? Isang account. So, anong pangarap mo? Yeah, palakpan naman natin. Gets na, okay? So, tuloy tayo. So, ang success, matindi to. Pwede, iba-iba kasi success, kaya medyo in-attune ko na kagad kayo. Para at least, kasi iba, makadumi lang ng maayos sa CR, success na daw yun. Diba? Success! Diba may ganun? Paglabas sa CR, yes, success! So, at least ang pinag-uusapan natin, success malinaw, hindi CR, okay? 1 million per month. So, siyempre, may gagawin kayo. System plus leadership equals success. So, ganun ka-importante yung pagyaman. Hindi lang basta yung makapagpa-join ng left and right, tas yumaman ka, may tsamba. Nga lang tsamba na yun, hindi lahat nabibigyan yan. So, yung malalapit kay Lord yan. Pag siguro malapit ka ng kuwanin, siguro baka bigyan ka ng, lahat ng nire-recruit mo, nagjo-join ka agad, no? Katakot yung pag ganun, no? So, kaya minsan naman, talagang deserve mo naman. Tama ba? So, minsan pinaghihirapan. Mas madalas yung pinaghihirapan. Tama? So, dapat may magawa kang sistema. Paano gagawin mo tong dalawang to? Dumami talaga. Kasi ang simple ng power of two. So, magawa ka ng system, may training, meeting, mga ganyan. May sistema kang gagawin. Ganon din naman sa pagluluto. Sa tayo ng restaurant, mamamalengke, tapos anong gagawin? Mamamalengke, magluluto, magtitinda. So, yun yung sistema. Tapos kinabukasan, mamamalengke, magluluto, magtitinda. So, dati, ginagawa mo, invite ka lang ng invite. Tapos nalalaga siya, kailangan yata may mga team building din kami. Hindi man ako mahilig sa team building, hindi man ako mahilig sa mga outing, hindi man ako mahilig sa mga kotse-kotse, hindi man ako mahilig sa mga ganyan-ganyan. Aaralin mo na yun kasi yun yung gusto ng grupo mo para sa kanila. Iba naman, gusto bahay, gusto pera, gusto product. So, iba-iba. So, para dumami yan, ma-perfect mo yung power of two mo, so, iisip ka ng sistema na maganda. And sa try and error mo, or baka yung apply mo, may sistema na, susundin mo lang yon. Tama ba? So, sa akin yung basic system na ginagawa ko, or baka tugma rin sa system nyo. Pero iba-iba tayo ng sistema, no? So, pwedeng yung magamit o pwedeng hindi. So, sa amin, ang tinuro sa akin, marketing, ibig sabihin magre-recruit ka online, face-to-face, Facebook, TikTok. So, marketing, magpapa-join. Tapos, centering. Tapos, training. So, paikot-ikot lang. Magre-recruit, pupunta ng office araw-araw. Tapos, magte-training. Lahat ng training atinan. So, lahat ng sasali, ganun ang gagawin. So, ibig sabihin ng centering, sa umaga, hataw. Pagdating ng gabi, or 6 o'clock, 6 to 8 ng gabi, nandito atin ang seminar. Kasi pag ganun ang ginawa mo, gagayahin ng mga leaders mo. So, itong organization mo, lahat tuwing 6 to 8 umaattend ng training, umaattend ng NDO, umaattend ng event, ng company event, lahat umaattend. Ano mangyayari? Maduduplicate ka? Hindi. Ang ginagawa mo, wala kang centering, hindi ka rin umaattend ng mga event, mga ganyan-ganyan. So,
Kahit kahit mapa-join ka na magpa-join, ng dulo, ikaw lang ang nakakapagpa-join. Baka sila hindi. So, walang duplication na nagaganap. So, yun. So, centering. So, hataw sa umaga, sa hapon, gabi dito. So, ganun din sa online. Meron mga centering kami na ginagawa sa online. Alas 4 ng madaling araw, alas 10 ng gabi. Tapos iba rin, kasi pag face-to-face and online, pares namin niraran yan. May online centering kami, may face-to-face centering kami. Kasi dalawa yung inaalagaan mo dyan eh. Hindi pwedeng online ka lang, wala akong pakialam sa offline. Hindi ka rin pwedeng offline lang, tapos hindi ka nag-online. Kasi sayang yung oras nyo sa gabi. Tama? Tsaka habang nakatambay ka dito, pwede ka mag-online. So, pares okay yan. Okay? So, yun yung sistema. Tapos lahat ng training, NDO, ASAP, atin wala. So, sabi ni Upline, hanggang kailan daw ako atin ng NDO? Hanggat hindi ako nagpa 500,000 per month, lagi akong atin. Ginawa ko yun. Napakamasunurin ko. Lahat ng sinabi ng upline ko, sinunod ko. Tama ba? Pero nung nagpa 500 na ako, uma-attend pa rin ako para umattend yung downline ko. Walang choice. Tama? O kaya minsan nandyan lang ako sa kabila, pero make sure na nandito lang ako. Kasi hindi mo pwedeng, attend kayo doon. Ikaw upline, hindi ako attend dyan, mayaman na ako eh. May iba dyan, ang income 10,000 to 20,000 pa lang, hindi na ma-attend ng mga training. Sige, subukan mong gawin yung wala kang sistema, magugulat ka, tumatagal na, ikaw pa rin mag-isa. Kasi nga wala kang sistema. Pag may sistemang ganyan, lahat ng downline mo natututo, lahat maayos yung ugali kasi nagtitraining. Kasi NDO, kumbaga, tao, pag nag-umi-income, nagkakasungay yan eh. So, puputol-putulin yan unti-unti sa NDO. Tama? May mga team building, mga malalaking sungay naman ang pinuputol doon. Tama ba? Yung mga event na ganyan, binabaliw tayo para yung energy mo, pagbalik mo sa prospect mo, ay grabe, mag-join ka na dito, maraming yumaman dito. Pay-in ka agad. Kasi umaten ka ng mga event. Subukan mo wala kang training, wala ring centering, hindi ka rin nagcha-charge. Hindi ka nagcha-charge, pupunta ng office, din nare-reject ka. Join ka na dito. Kapon, na-reject ako. Nare-reject mo na rin ako, So, ganoon na yung dating mo. Wala nang energy kasi hindi ka na na-inspire sa ibang mga tao na nakikita mo sa office. Okay ba yon? So, ganoon din. Ang negosyo, bubuksan mo araw-araw. So, parang gagawin mo yung tindahan to. Depende sa grupo nyo. May mga centering na Monday lang, Wednesday lang, Saturday, minsan twice a week. Kami, Monday to Sunday kami. After ng church, optional lang ang Sunday. Pero pwedeng, nagjo-join force kami sa inyo, di ba, sa Okay ba yon? So, lalong-lalo na nagsisimula ka, parang ang rocket, pag nagsisimula ka sa business, yung sistema mo, parang rocket yan eh. Alam niyo ba yung rocket? Yung tumupunta sa spaceship, yung pumunta sa space. So, pag ang rocket, umano yan, nakakakita na ba kayo sa TV ng gano'n? Yung bumubuga ng malakas na, tama ba? May sound effect pa yan. Tama? Para umangat siya. Kailangan matinding pwersa ang gagawin mo para umangat yung rocket. Hindi pwedeng kandila lang ilalabas yan, tapos aangat yung malaking-malaking yan. Tama ba? Ibig sabihin, pag first gawa mo to, dapat yung energy mo talagang ikot, hataw. Magkikreate ka eh. Hindi pwedeng chillax lang. Wala ka pang downline, wala ka pang waiter tsaka cook, wala ka pang manager. Ginagawa mo sa pagbukas mo ng tindahan, chillax lang. So, kailangan, sino ba yung pwede nating waiter? Kuha ka. Baka may kakilala dyan sa probinsya. Tama? O, sino ba kilala mong cook? Diba, ganun? So, kinukumpleto mo kaagad yung tao mo. Ganun. So, binibigay mo yung pwersa. Tapos, pag nakaangat na yan, so, may mga malalaglag sa grupo mo. Huwag kang malulungkot. Kaya minsan, pag matampuhin ka, nawala yung mga leaders ko. So, may part na yon na nagpaangat sa'yo, tinulak lang yung grupo mo, tapos may mga ganun, nag-quit. So malalaglag yan, tapos magbubuga na naman ang apoy ito. Hanggang sa pag masa spaceship na, sa space, outer space na, yung spaceship na lang, parang spray net na lang, yung pag-andar nila. So yun na nag-glide na. Pero nagmo-monitor ka na lang ng status ng spaceship. Pero yung pag take off, hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang yung monitoring ng grupo. Tama ba? So, ganun din sa network, ha? So, kailangan pagbago ka, todo hataw talaga. Tama? And bandang huli, yung sabi ni Albert Jasma, tama yon. Pag medyo nakaangat ka na, magsisipag ka pa rin para sa ilalim ng grupo mo. Kasi nagawa ko yun eh. Nung nag-1M ako, nag-relax na ako. Parang spray net, once a week na lang ako napunta ng office. Ganon din yung income ko. Lumiit ng lumiit. So, niya sabi ko, tama yung sinabi ni Albert Jasma. Pag lumaki yung income mo, dapat magsipag ka para goal for 2 million naman. Kasi pag na-relax ka,
pababayaan mo yung mga tao mo, bahala na kayo dyan sa buhay nyo. Kaya nyo na yan. So, hindi ka sigurado yung mga leaders mo kung talagang nagagawa ba. Parang restaurant, kahit may manager ka, dadalawin mo pa rin yung restaurant mo araw-araw. Di ba mga in-check, pansin nyo? Hands-on yan. Kahit ang lakas-lakas ng benta niyan, opening yan, closing yan, opening yan, closing yan. So dapat ganun yung ang attitude natin sa network. Okay? Hindi yung pag kumikita na, hindi na nakikita. Tama? Sa araw, hindi ka nakikita. Unless may tsamba na katulad ni Iragas, no? Left and right niya, African. No? Grabe. So tama. Pero hanggat maaari, baka hindi natin alam, baka tinatrabaho niya online naman yun. Okay ba yun? So, okay ba yung attitude? So system. Gets yun na yung system. Tapos, yun. Yung part dyan, yung tatlong triangle na yan, labo ng sulat ko, ulitin ko kaya. No? Parang hinalukay ng manok eh. Yan. So, centering, tapos FB marketing, TikTok, tsaka, paano ba tawag niyo sa face-to-face? Field. Field yan. Tapos, centering, para keeping mo to. Pumupunta ka ng office para lahat ng mga downline mo, pumupunta ng office, nakikip mo. Kaya kahit umabot ng 1,000 yung downline mo, makikip mo sila kasi araw-araw nagkikita kayo sa office. Tama? So, wag na wag yung hindi ka pupunta ng office. Wala ka namang activity, office ka lagi. Para may mga leaders pumupunta, may mga guests na assist mo. Tama? Tapos, training. Ito na. So, yung ABC rule, dapat marunong kayo. Yung tinuro ko kanina. Ito na, yung leadership. Dito na nagkakatalo sa leadership. Lalaki grupo mo. Kasi may sistema ka. Pero meron kang ugali na hindi panalo for leaders. So, yun yung 8 golden rules. Una, dapat be on time. Sa lahat ng mga appointment, mga meeting, habit nyo dapat maging on time. Pag naging habit nyo yung laging late, lahat ng mga appointment nyo, lagi kang late. Pangit na habit yan. Tama ba? Yung tatay ko ganyan eh, nagpa-deliver sa akin ng charger. Sabi niya, daling ko daw alas 8 ng gabi. Dumating ako alas 9. 2 taon niya akong hindi kinausap. Hindi man lang niya pinaliwanag bakit niya ako hindi kinausap. Basta na lang paparusahan ka ng walang paliwanag. Kaya yung tatay ko, pang matalino yung parusa nun eh. Pag masama yung loob mo, kaya slow or basta masama yung loob mo, mag-a-addict ka. Kaya 2 taon hindi kinausap, na-late ka lang, dinala mo naman yung charger, tapos 2 taon. Tama ba? Parang ang laki-laki ng kasalanan, parang nagnakaw ka. So, very important sa negosyo pala yung be ahead of time. Huwag maging on time. Tama ba? Remove excuses. Okay, so pag nagnenegosyo kang ganito, wala excuse. 24 hours bukas yung tindahan mo, bumabagyo, hindi. Tama ba? Ganun ang mga tindahan. Ha? Hindi parang moody. Ay, parang di ko feel niya yun. Yoko. Apps, parang masama pakiramdam ko niya yun. Alam mo, kahit nilalagnat ka, bubuksan mo yung tindahan mo. Tama ba? Huwag lang kinukumbulsyon. Hanggat nakakatayo ka, wala kang excuse. Okay ba yun? Kaya niyo ba yung ganun? May pera ka, malayo, malapit, walang gagamit ng mga excuse. Okay ba yun? Kung gusto niyo yung 1 million, ha? Kung ayaw niya naman ng 1 million, bawasan niyo ng bawasan yung sinasabi ko para 10 years ka na, 10,000 per month. Ang hirap naman yan. Dami namang gagawin pa para sa 1 million. Di dito tayo sa 10,000. Oo, trip-trip lang gawin mo dito. Tama ba? Pwedeng maging 0 pa yan. Tama ba? So, okay ba yun? Gusto niyo mag 1 million? Mga sinabi niyo, 9 million, 1 million. So, ito yung sistema. And sa grupo nyo, may sistema. Yun yung susundin nyo. So, pangatlo is yung control your emotion. So, dati ang ugali mo yung, siyempre, iba-iba tayo ng zodiac sign or pinanggalingan pamilya o ugali na pagkatao. Hindi. Pag ako, galit talaga ako. Tama ba? May mga ganyan eh. So, sino ba yung gano'n? Yung paggalit ako, talaga sasabihin ko, pasensya ka na lang tayo. Sino yung may mga gano'n? Sabihin yung totoo. Parang ikaw yun na, ikaw. Parang ikaw yun. Para maturuan ko kayo paano gagawin na technique dyan. Wala kayong gano'n? Sometimes. O many times. Many times. Tama? So, pagdating sa negosyo, medyo iibahin yun. Sa pagiging empleyado, okay lang yan eh. Basta ako, okay, boss, okay lang ako. Basta naiinis ako niyan, sasabihin ko yan. Sa empleyado, okay yun. Pa sa mga nagnenegosyo, hindi. Kailangan professional. Kontrolin mo yung emotions mo. Gusto mo ba ng upline na magagalitin? Yung konting keyboard. So, minsan, okay yun. Nag-i-stricto. Okay, pero iba yung
lagi na lang galit, lagi na lang galit, hindi na nakitang tumawa, tama ba? So, titimplahin niyo parehas okay, tama ba? So, kukontrolin mo yung emotion. So, para madali mong makontrol yung emotion mo, tatanggalin mo yung 5M. Oo, 5M lang naman yung nag-aano ng emotion mo. Huwag kang mainipin, huwag kang mainisin, huwag kang matampuhin, huwag kang magagalitin, huwag kang mareklamo. Tandaan niyo yun? Parang nasa akin lahat yun. Kaya medyo mahirapan ka, leadership nga eh. So, pwede mong bilisan ang pag-aayos ng leadership mo, pwede mong bagalan. Nasa sa trip mo yan. Kung gusto mong mabilis kang yumaman, medyo isang click. Tama ba? Pagiging mahihain. Mahihain na 1 million. 1 million na lang. Ganun kabilis. Tanggal ka agad yung pagiging mahihain. Tama. So, ganun din. One click mo na lang yan. Pag dinahandahan mo, didahan-dahan din pagyaman mo. After 20 years, magta 10,000 per month ka na. Dinahandahan mo eh. Tama ba? So, yun. Okay ba yun? Emotions. So, plus isa pa dagdag ko sa inyo. Alam ko na encounter nyo to. Medyo malalim na to. No? May nag-send sa'yo ng ari ng lalaki. Ano kagad gagawin mo? Huwag mo inisin, huwag mo inipin, huwag magalitan. Testing. Anong gagawin mo? Tita. Yan ka malaking ari ng lalaki. Walang mali siya, walang mali siya. Bawal religion, no? Religyoso, walang mali siya. Sinendan ka, hindi maiwasan. Nag-online ka, sinendan ka anong gagawin mo? Mainis. Anong gagawin mo? Iba-block mo kagad. Di ba? So, may leader akong ganyan, ginawa, ginawa niya, hindi siya nainis, hindi naman na-entertain. Kasi siyempre sa online, may experience niya ganyan eh. Tapos, tinawanan niya, wala bang mas malaki dyan? Ayun, na-recruit niya, nag-3 account. Di ba? So, kasi iba yan, nililigawan ka, ganyan ba? So, yun? Yung ginagawa sa inyo, sila naman yun, hindi naman ikaw yun eh. Binastos ka, ginawa ka ng di maganda, sila yun. So, wag mong pe-personalin. Okay ba yun? So, ganyan, dapat kokontrolin yung emotion na ganun. Pero madalang naman yung mangyayaring ganun. Tama? Pero nasa inyo, kung pwedeng, diretso block na. Kasi minsan kasi may mga ganun, pag bastos talaga, diretso talaga, marami pa naman makakausap. Tama ba yun? Okay ba yun? So, yun. So, pang-apat, yung, tulungan niyo ako. Yung communication. So, important, nagre-reply ka sa apply mo. Ugali nyo ba yung nagre-reply pag may na-message ka ni apply? O sin mood? Reply. Ang sin mood sa Tagalog, Makasalanang galawan. Tama ba? sin mood. Tama? Tinawagan ka, hindi ka sumagot. Isusumpa ka ng telecom communication, di ba? O, tinawagan kita. Kring, kring. Tapos tinititigan mo lang yung cellphone, di mo sinasagot. Isusumpa ka ng telecom. Kring. Di ba? After 5 ring, sasabihin, the number you dial cannot be reached. Mo na yan? Nasubukan mo na yan? The number you dial cannot be reached. Sa Tagalog, ang taong tinatawagan mo, hindi na yayaman. The number you dial cannot be reached. Tama ba? So gusto mo bang isumpa ka ng telecom company? Kaya sasagutin mo yung tawag. Ay, hello, ayoko masumpa. Ganon din sa communication, very important, nagre-reply ka, sasagot ka ng tawag. Tama ba? Huwag kang iwasan yung tinititigan lang yung tawag. Nag-miss call ka. Hindi yun miss call tawag yun, hindi mo lang sinagot. Okay? So, pati sa chat room nyo, apply, nag-send ng announcement. Kasama rin to. Nag-send ng announcement. Nag-sin mood lahat. Walang kakwenta-kwentang mga downline pag ganyan. Sin mood lang. Dapat mag-heart ka, mag-like ka, copy, power. Ganon. Tama? Pupunta ka ba dito, copy? Pag ganon, yes, pupunta. Yes, punta kami. Tama ba? Ganon. Sasagot ka, tinatanong ka eh. Tama ba yon? Wag sin mood. Kaya ba yon? So ano yun eh? Communication yun eh. Parang ganon, kinausap kita. Pupunta ka ba sa event? Ang ganda, motivation. Grabe ang pagiging successful. Wala kang reaction eh. Sin mood lang. Ganun yung itsura ng sin mood. Tinignan mo lang, tapos wala kang naging reaction. Okay ba yun? Susunod, sa kahit online or sa personal, marunong kang sumagot. Yan. Communication yan. Tapos may nag-message sa downline mo, 3 years bago mo nabasa, bago ka nag-reply. Sa tingin mo, yung downline mo, magkikwit, hindi. Quit na yun pag ganun. Message, okay lang yung 2 hours, pero yung 8 hours, hindi ka nagre-reply. Okay lang kung siguro kung tulog ka, pero buong maghapon, 3 araw, hindi ka nagre-reply, tatanggalin niyo yung ganung ugali. Kaya kailangan basa kayo ng basa. Hanggat maaari, mabilis kayo nagre-reply. Okay? Pang-5, yung integrity. Integrity.
So, yung word of honor. Tama ba? So, pag sinabi mong lalagyan mo siya ng down, lalagyan mo talaga. Tama? Tapos, ano ba yung package natin, ano? Yung 99, ano? Yung package na 9990? 9990. Bawa, merong siyang nag-join, nagpadala ng 9990. Susuklihan mo siya ng 10 piso, hindi. Susuklihan, hindi. Hindi na. Sakto binigay eh. Kung 10,000 yung pinadala, hindi nakikinig eh. 10,000 pinadala, susuklihan mo na 10 piso, hindi. Susuklihan, lalagay niya sa paper bag yun. Kasi very important yun. Kasi integrity yun eh. Tama ba? Mapagkakatiwalaan sa piso, mapagkakatiwalaan sa milyon. Tama ba? Ang nagnakaw ng piso tsaka nagnakaw ng 1 million, pares magnanakaw. Tama ba? So, very important maging honest kayo sa ganun. Okay ba yun? O ba't may piso dito? Di ba minsan may mga binibilang kayo? Binibigay, ay, ano, lucky share. Ang totoo, pinapakita niya integrity niya. Pero ba mga tindahan, 99 pesos, tapos hindi binibigay yung 1 peso, alam mo kaagad, hindi magandang practice yun. Kahit tindero yan, dapat i-instruction, pag may ano mag-reserve tayo ng maraming piso para may isusukli ka kaagad talaga ng piso. Tama ba? So, tapos yung mga pay-in, huwag ginagalaw. Tama? Naisang kayo doon, 990, sinuklihan nyo, lugi pa kayo 10 piso doon, okay? So, integrity. Tapos ito marami akong downline, yung maman, nag 300,000, nag 500,000, hindi ko na sasabihin, may mga upline, nag 4 million, nag 9 million. Lumipat pa rin ang company. Yung maman, may sistema, may leadership. Sabi ko, anong meron? Ako, mga 10 taon kong tinatanong sarili ko, bakit ginagagawa nila yung ganun? Hindi ko sila maintindihan. Nagpa 4 million ka, nag-8 million ka, kahit ba 500,000, umaalis ka ng company, tumatalon ka. Tama ba? May narinig ka ng ganun? Sa tingin mo, anong sagot? Bakit kaya? Ganyan yun. So, parang mga pang 15 years, masasagot mo na yan. Sa tingin mo, bakit? Tingin mo lang. Ha? Hindi kontento. So, yun nga, sabi ko, naisip ko, sabi ko, kulang to eh. Tama yung maman. Dinagdagan ko to, kaya nga kong ginawang 8. Pang-anim, dapat put God first. Put God first. Pag wala ka ng God, makakagawa ka ng di maganda. Tama ba? So, maraming ganyan. So, hindi ako nagmamalinis. Makasalanan din ako. Uy, parang akala mo kung sino siyang tawa. Hindi, makasalanan din ako. Nabandang na-realize ko, kailangan para hindi mawala yung yaman mo, mawawala eh. Alam, paglipat mo, tuloy-tuloy pa yung income mo. Definitely, lahat ng tumalon, lumiit yung income nila doon. Yung pangarap nilang lumaki dapat or mag-times 10. Nangalahati or basta hindi nila kinita kagad yung 4 million. Nagsimula sila sa 50 ulit, tapos bago umakyat sila na gano'n. So, ganun. So, sabi ko, put God first. Okay ba yun? So, kayo nang bahala mag-elaborate yan kasi hindi man tayo religion topic eh. So, pang-7, always be happy and grateful. Kasi kadalasan, mga leaders ko, and grateful. Kasi pag hindi ka na grateful, reklamador ka na eh. Bakit yung ano natin? Late na naman. Grabe naman. Late naman. Bakit yung product natin? Reklamador ka na. Tama? So, gratitude, very important. Kung ano mang nangyayari sa buhay mo, pasalamat ka. Tama ba? Yun, doon mo makuha yung happiness. Kasi marami akong downline, bakit tumalon ka? 50,000 ganyan. Kasi hindi na ako masaya. Hindi naman Star City tong M Global. Para kailangan mapasaya ka lagi ng company, ng upline mo, ng crossline mo, ng downline mo. Tama ba? Ang magpapasaya sa'yo, sarili mo. Kahit anong problema mo, ikaw pa rin magpapasaya. Hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi kapitbahay, hindi pera. Kasi marami akong nakita, nag 4 million, hindi na sila masaya. Mapapansin mo sa mga video motivation, hindi na sila masaya. Kaya nga sila tumalon eh. Kung masaya sila at grateful sila, tatalon hindi. So, ito yung panglaban ko. Ito yung kulang nila. Tama ba? Pang-8, yun, yung big, yung gratitude, yung abundance mindset. Abundance mindset. Kasi marami ako mga downline na hindi abundance mindset. Yung, hindi sila mapagbigay. So, hindi lumalaki income nila. Ang hirap nilang kumita. May training tayo. 1.5, grabe naman. 1.5, grabe, gila. Kakain na lang ako sa karinderya. 150 lang, busog na ako. Ba't yung gusto mo, Robinson pa, 500. Gila, ganyan, 3.5, hindi na. May abundance mindset, wala. Yayaman. Hirap.
Grabe, pinagkakakitaan lang. So, pangit yung ganong ano. So, may mga dahilan yun. Tama ba? So, support ka lang sa mga ganon. Tapos, plus, help others. Tama? Kailangan tumutulong ka sa ibang grupo. Kasi alam mo yung kumikita ng malaki talaga dito. Kaya yung mga upline kumikita ng malaki. Matulungin talaga sila. Hindi lang sa downline, sa crossline, pati sa community. Hindi yan ano, hindi yun science, hindi yun parang chamba, talagang science. Kasi nga, yung paglaki ng income mo, pagdami to ng taong gusto mong tulungan. Kaya mapapansin mo, kahit anong tumbling mo, ang income mo, 10 to 50,000 per month lang. Bakit? Family mo lang naman nasa isip mong tulungan eh. Wala ka naman pakialam sa downline mo o mga ibang grupo o sa community or sa bunso mundo. Tama ba? So, kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, galing ko naman mag-recruit pero ganito lang income ko. Sinisip mo lang family. Eh di pang family na blessing lang ang ibibigay sa'yo. Totoo yan. Kaya kailangan mahilig kang tumutulong sa kapwa. Hanggang sa araw, paano kaya makakatulong sa community? Paano kaya magkaroon ng foundation? Or ano, ano lang naman, pang ano lang to, para lumaki yung income mo. Tama ba? So, okay ba, pag ang income mo 300,000, hindi bumababa ng 300, 200, ayaw nang umakyat. So, baka ang heart mo lang sa grupo, wala namang masama doon. Decision mo yun eh. Hindi ka masamang tao. Grabe, masamang tao na ba yun? Pag gusto ko pamilya lang, okay lang. Basta ang pang blessing mo, pang family lang. Pero kung gusto mong tulungan yung Pilipinas, gusto mong tulungan yung barangay, mga nasa lanta, mga ganun, bibigyan ka ng malaking blessing. Okay ba yun? So, palakpan naman natin, di ba? So, tapos na. So, yun yun, no? Ito yung formula to success na noon. Yung upline ko kasi magaling eh. Marami kang matututunan. So, sinimplihan ng ganito para madali. Tama ba? So, sa inyo, dagdag nyo lang to. Yung mga natutunan nyo, huwag mong ibabawas ha. Kasi, ay, balang mali yata yung natutunan. Hindi, dadagdag mo lang, nadagdag. Hindi mo tatanggalin. Kasi pag tinanggal mo yung natutunan mo, di mawawala na rin yung kinikita mo. Dadagdag mo lang para lumaki yung income. Okay? So, huling kwento. Gusto ba ng huling kwento? So, merong alam niyo yung pabo? Anong pabo? Turkey. Nakakain na ba kayo ng turkey? Hindi pa? Masarap yun. Mas masarap po? Talaga, hindi pa. Mas masarap pa sa manok yun. Tama ba? Nakakain ka na nun? Yan. Saan bansa ka ba galing? O yan, marami yan. Kadalasan, wala silang manok doon, puro turkey doon, di ba? Lalo na sa China. Ayan. So, may mga turkey or pabo. Yan. Anong tunog ng pabo tsaka turkey? Isa lang naman. Loko, 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 loko. Mga ganun. Loko, 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 loko. Ganun. So, mga benteng pabo, nagkikwentuhan. Tsuk, picture. Yan. Alam mo, pag artista, pag may camera, may picture na gano'n. May benteng pabo nagkikwentuhan. So, siyempre, pag nag-usap sila, ang tunog nun, loko, 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 loko lang, iingay nila. Tapos, bandang maya-maya, dumaan si Haring Agila sa taas. Napalingon yung mga pabo. Uy, grabe si Haring Agila. Oh. Ang lit-lit lang ng feather niya. Tayo, laki-laki ng feather natin, tapos di tayo nakakalipad. Sabi ng isa. Sabi namang isa, ano ka ba? Best friend ko yan. Gusto mo pa-mentor tayo. Talaga? Message mo. Fast forward. So, sige, kita tayo sa bundok. Alas 5 ng madaling araw. Kinabukasan. Alas 4 pa lang, nandoon na yung mga pabo. Tapos si Haring Agila, dumating din ng alas 4. So, nakapagkwento-kwentuhan muna sila bago nagsimula yung training. Tama ba? So, maganda yung ganun, di ba? Bago nagsimula yung training, medyo nakapag-retouch ka pa. Tama ba? Hindi yung hagad-hagad ka na, upo na, tapos ganun. Tama ba? Late. So, ahead of time. Tama? So, tinuruan sila, alas 5, tinuruan silang paano lumipad. Alas 10, lumilipad na ng mataas. Alas 2, nag-glide na yung mga benteng pabo. Alas 5, expert na lahat. Talagang parang mga yung mga, parang malilito ka na kung agila ba o pabo. Alas 5, landingan lahat. Gagaling ng mga pabo. Para sila mga eagle. Sabi ng mga pabo, Hari Agila, maraming salamat at tinuruan mo kami paanong lumipad. Yeah, it's my pleasure. To God be the glory. Sabi nung tama ba? So, ibig sabihin nun, lahat ng ginagawa daw niya, lahat to para papuri kay God, hindi sa sarili niya. Tama ba? Importante ba yung ganon? Para hindi na mawawala yung yabang na kiniklaim natin. Lagi, kay God naman yan yung mga talent natin. Tama? So, sabi ng mga pabo, yes, marunong na tayong lumipad. Uwi na tayo. Yun, naglakad pa uwi yung mga pabo. So, kaya sila tawag na, loko, 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 loko. Kasi nga, yung natutunan nila, hindi nila na-apply. So, pag natutunan mo ng isang bagay, apply mo na yun. Okay, Ben? So, yun, ako si Adrian Vito, nagsasabi, to God be the glory and God bless everyone.